Hi guys, magandang tanghali. Happy Sunday po sa ating lahat. Ayan, kamusta po kayo? Nakapagsimba na po ba ang lahat? Grabe guys, umiinit, umaambon dito sa amin. So, kung ganun din po sa inyo, ingat-ingat na lamang po tayo. Well, Sunday ngayon, for sure. Gumagalang iba, lumalabas yung iba, family time po ng iba. So, ano po mga ka-Darby-Cats, ingat na lamang po tayo kasi sa amin nga, sabi ko sa inyo, umiinit na, umaambon na, so baka magkasakit po tayo. So, ingat-ingat na lamang mga ka-Darby-Cats. Anyway, ano man pong ginagawa nyo ngayong araw, maraming salamat and shoutout sa lahat ng nandito ngayon at nagbigay po ng oras na sa pakikinig sa atin pong update. Maraming salamat. Sobra ko po na-appreciate yan. Lalo na yung mga nandito at nag-abang po talaga ng atin pong pang-araw-araw na balita. So, andito na naman nga po ako, si Gandara, ang nag-iisa ninyong nagmamagandang Kaligitary Cat Supang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman po sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Ganun din po ang ilang chika patungkol sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para maging updated ka at ma-notify ka sa tuwing meron po tayong bagong reaction videos about sa mga trending and viral na balita sa social media and update sa Itbulaga. And para nga po sa araw na ito, Kadari Cats, bago tayo dumako sa pinakasentro ng ating balita, nais ko po muna naisingit sa inyo ang tungkol dito sa nakita po natin na paghahanap ng ilan sa TVJ na kung saan ay may kasama nga pong paninira. Sabi nga po dito ay sino na daw po ang may problema. Halata pong ang TVJ ang gusto po nilang idiin at sabihin na masamang ugali, na talagang mga impok rito and masyadong mapagmataas na akala mo ay kung sino. And ito nga po ay may kinalaman sa imbitasyon na natanggap po ng Showtime from GMA Network sa kanilang gala nung nakaraan. Naimbitahan nga po ng GMA Network sila Vice Ganda, yung host ng It's Showtime. And then, hindi ko maintindihan bakit po naisingit at nakumpara pa po ang TVJ dito. So, bakit daw sa tinagal-tagal ng TVJ sa GMA Network ay hindi man lang po sila naka-attend sa GMA Gala? Pero ang Showtime, kabago-bago lang, nandoon at nakikiisa sa GMA Gala. Actually, matuturing po nating basher ng Itbulaga ang nagsasabi po nito kasi kadalasan po ng kanilang mga post ay laban po sa TVJ. Eto nga po, ang pangunahin nilang hashtag ay boycott Itbulaga. 1,229. Tagal na nagbo-boycott ng mga to ha. Sabi dito, bakit nga ba nakailang GMA Gala Night or Gala Night noong nakaraang mga taon ni minsan hindi umattend ang Itbulaga TVJ or kahit representative ng Itbulaga. Samantalang itong Showtime or IS pati XX ng Agnasia all present. Sa tingin ninyo, kanino ang problema talaga? So, lumalabas to sa tanong pa lang na yan ay TVJ yung kanilang tinutukoy. Kasi Showtime, naka-attend Pero ang TVJ daw, bakit hindi man lang even representative ng EV lang? Anyway, patungkol dito, how sure naman sila na may imbitasyon na ibinigay po ang GMA sa TVJ dati, sa Itbulaga dati? Pangalawa, hindi naman po artist ng GMA Network sila Main Mendoza, di ba? Pero ganun pa rin, nakakagaya po dito si Bossing, si Boss Joey, sana ay may binigibigay man lang po silang imbitasyon para po dyan sa gala. Pero hindi naman po natin alam buong istorya, may nabalitaan ba sila or prove na inimbitahan ang TVJ. Anyway, sa kabilang balita naman mga Kadavi Cats, narito at pag-usapan naman po natin ang tungkol dito sa Davi Cats natin
na si Maine Mendoza ang atin pong pag-uusapan. Lately kasi, naging palaman, naging pulutan po sa social media. Itong si Maine Mendoza, grabe pinagkakitaan po ito ng ibang vlogger. Doon mo makikita na inactive man sa showbiz, itong si Mengay ay very relevant po talaga siya at napakalaking usapin na kapag siya po yung mga pinag-uusapan ng chika, no? Kagaya nga nung nawala po siya sa EB, yung pinaltan po siya pansamantala ni Julia Barreto, naging issue na po agad yan. Meron na po agad mga chika na lumalabas. So ngayon, finally ay mayroon pong mga chismis na pinuputol po ni Mengay. Finally ay nagsalita na po siya. So about po ito sa relationship niya with her husband na si Arjo Atayde. Nako, napakarami pong lumalabas na rumors na annulled na daw yung dalawa, hiwalay na daw yung dalawa, etc. Pero ito napakalinaw na napaka-sweet nung dalawa, they are okay. Masayang-masaya po sila sa pagse-celebrate ng kanilang first anniversary. Well, uunawaan ko yung pag-absent ni Mengay sa Itbulaga nung anibersaryo ng EB. Sapagkat first anniversary to napaka-importante na ma-celebrate po yan. And nito nga pong Sabado, wala pa rin itong si Maine Mendoza. So for sure ay nag-e-enjoy pa po silang mag-asawa at marami pa pong marami pa naman pong anniversary ng Itbulaga magdadaan. Itong first anniversary po kasi ng kasal nila ni Arjo ay napaka-importante. So, malay nyo next year, present na itong si Maine Mendoza. Anyway, tungkol po sa chika, ito isang napakalaking sampal na hindi po totoo na hiwalay na silang mag-asawa. Ayan, at napaka-sweet po nilang dalawa. Narito nga pong ilan sa mga balita ngayon sa social media. From Filipino Star ngayon, Digital, Maine's July Dump. TV personality na si Maine Mendoza nag-share sa Instagram ng kanyang July photo dump. Ayan napaka-sweet po nilang mag-asawa dito. Mula naman sa Filipino Star ngayon, Digital ulit, TV personality Maine Mendoza nag-share sa Instagram ng ilan nilang sweet photos mula sa kanilang date night ng kanyang asawa na si Arjo Atayde. Ngayon naman po mga Kadarikats, nais ko pong ipromote muli sa inyo itong movie ni Bossing Vic Soto. Guys, supportahan po natin ito, no? Napakaganda pong istorya. Base po sa mga naging interviews, base po sa mga hint na kinukwento ni Bossing tungkol sa magiging takbo po ng istoryang ito. Sabi nga dito po sa frontline, The Kingdom iikot sa kwento ng isang Pilipinas na hindi pa nasasakop ng mga dayuhan. Parang anong ganda po dito mga Kadarikats. Tayo po mamumulat sa buhay noon nung wala pa po mga dayuhan, plus yung mga kaugalian po natin, 'di ba? For sure po ma-highlight yan diyan. Maraming magagandang values ang matututunan. I think pang pamilya to. Pwede talaga sa mga bata po talaga, mga Kadarikats. Marami pong mga aral tayong mapupulot at very interesting dahil nga hindi po ito forte ni Bossing Vic Soto. Hindi kasi to comedy. Alam nyo yun, matcha-challenge dito si Bossing sa kanya pong pagbabalik ay challenging role naman po ang kanyang gaganapan. And miski po si Bossing Vic Soto ay excited na din kasi pangarap niya rin to yung magkaroon po siya ng bagong role, matcha-challenge po talaga siya. And ito po ay bukod sa napakagandang project, ay perfect project para daw sa kanya. So, narito nga po yung costume ni Bossing na gagamitin para po sa kanilang movie. So, ito po yung ilang pasilip, guys. May idea na po tayo, no? Ito po ay kuha nung first day nung shooting po ng The Kingdom. Ito po ay official entry sa 50th Metro Manila Film Festival, showing na sa December 25 to 20
And marami na rin po nagpahatid or nagpahayag ng kanilang good luck message para po kay Bossing. Hope it will be a blockbuster movie with the lessons to learn. Yes, sana po talagang maraming matutunan pong asal dito, magandang asal dito, and maging blockbuster talaga siya. Sabi pa dito, ang ganda niyan, tiyak, aabangan ko yan, manonood ako niyan, o di ba? So excited na rin po ang ilan nating Kadaverkan. So kayo po ba guys, manonood po ba kayo? Say yes lamang po dyan sa ating comment section. Anyway, yun lang po ating update sa umagang ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.